Ang lihim ay isang bansa. Kung paano binago ng Pilipinas ang kasaysayan ng gitnang silangan sa loob ng 5 araw. Ang arrival lobby ng paliparan ng Maynila ay napuno ng 3,000 katao na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Arabe. Ito ay isang pambihirang tanawin na walang katulad sa kasaysayan. Ngunit ang mga mata nila ay hindi naglalaman ng kagalakan ng isang turista. Sa halip, ito ay puno ng isang uri ng matinding pag-asa at luha ng malalim na pagsisisi. Ang Pilipinas ang dapat sana naming tularan. Ang buong mundo ay nagduda sa mga salitang ito. Dahil ang hindi pangkaraniwang malaking kaganapang ito ay nagsimula sa isang nakakainsultong pahayag laban sa Pilipinas. Ano ang matututunan ng mga pamilya namin mula sa isang bansang Asyano na hindi gumagawa ng langis? Bakit ang mga bilyonaryong Arabe na mayroon na ng lahat ay lumuhod at umiyak habang nakatingin sa isang simpleng pampublikong paaralan sa Pilipinas? At bakit nila isinantabi? Ngayon ay ibubunyag namin ang buong katotohanan ng isang bansa na nagpabago sa kasaysayan ng gitnang silangan sa loob lamang ng 5 araw. Isang himala na nagbigay ilaw sa buong mundo ng edukasyon. 3,000 estudyanteng Arabe ang nagdagsaan sa NAIA. Pilipinas ang kinabukasan. Ang pag-angkin ng bisang Pilipino ay nagdulot ng kaguluhan. Nagulat ang buong mundo. Kwento ng inspirasyon sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, ang pahayag ng isang prinsipe ng Arabe ay nagdulot ng pagbabago sa buong mundo ng edukasyon sa gitnang silangan. Nagsimula ito nang binatikos niya ang Pilipinas sa pandaigdigang pagpupulong ng mga kalihim ng edukasyon. Hindi ba ang Pilipinas ay ang bansang binigyan noon ng trabaho ng gitnang silangan? Ano ang matututunan ng mga pamilya namin sa hari at reyna mula sa isang islang bansa sa Asya? Biglang nanahimik ang buong bulwagan. Ang kinatawan ng Pilipinas, si Ambassador De Los Reyes, ay tahimik na tumayo at umalis. Ngunit pagkaraan ng 5 araw, isang hindi kapanipaniwalang video tungkol sa Pilipinas ang yumanig sa buong gitnang silangan. Lubos akong nagkamali. Ang Pilipinas ay ang pinakamahusay sa mundo. Agad na nagpatawag ng emergency summit ang mga hari ng 6 na bansa ng Gulf Cooperation Council, GCC, at 3,000 estudyanteng mula sa mga pamilya ng hari ang agad na lumipad patungong paliparan ng Maynila. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 5 araw na iyon? Ngayon, ay ibubunyag namin ang katotohanan ng Pilipinas na nagpatumba sa prinsipe ng imperyo ng gitnang silangan. Bago kami magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang aming channel bilang suporta. Para sa mga sumusuporta sa Pilipinas, mag-iwan ng komento na Pilipinas, laban, naway maging malusog, at puno ng biyaya ang nalalabing bahagi ng taon. Kung gayon, simulan na natin ang kwento. Magandang araw! Ako si Faisal Al-Riyadi, isang miyembro ng pamilya ng hari ng Saudi Arabia at 17 taong gulang. Mula nang ipanganak ako, laging may nakahandang tupa sa aking harapan at lahat ng bagay ay nalutas kahit hindi ako kumilos. Ang aking pribadong espasyo sa palasyo ng Riyadh ay may kabuuang 300 silid. Kabilang ang aking silid tulugan, banyo ng hari, at aklatan. Mayroon akong 5 Ferrari sa aking garahe at isang pribadong helicopter. Makukuha ko ang lahat ng gusto ko, sapagkat hindi problema ang pera. Ang ipinanganak bilang isang miyembro ng pamilya ng hari sa isang bansang umaagos ang langis ay katumbas ng pagkakaroon ng lahat ng bagay sa mundo. Ilang araw na ang nakalipas, ginanap ang GCC Education Reform Summit sa pinakamataas na palapag ng Emirates Tower sa Abu Dhabi. Ang mga kalihim ng edukasyon mula sa 6 na bansa ng Gulf Cooperation Council ay dumalo: Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Oman at Bahrain. Umupo ako sa tabi ng aking tiyuhin na siyang kalihim ng edukasyon ng Saudi Arabia. Tahimik na nakaupo ang kinatawan ng Pilipinas, si Ambassador De Los Reyes, bilang tagamasid at nakasuot ng translation device.
Ang kalihim ng edukasyon ng Saudi Arabia ang unang nagsalita. Dapat tayong maghanda para sa panahon pagkatapos ng langis. Sa loob ng 30 taon, ang ating mga anak ay kailangang mabuhay ng walang langis. Tumango ang mga kalihim. Nagtaas ng kamay ang kalihim ng Qatar at humiling na magsalita. Edukasyon ang sagot. Bakit hindi tayo pumili ng 500 mula sa bawat bansa at ipadala sila sa ibang bansa? Sa kabuuan, 3,000 estudyante. Nag-ingay ang bulwagan. Ibinuklat ng kalihim ng Kuwait ang kanyang mga dokumento. Saan natin sila ipadadala? Ang taunang matrikula sa UK ay 50,000 pounds. Sa Switzerland, 80,000 Swiss franc. Siyempre, hindi problema ang gastos sa atin. Ngunit ang tanong ay kung sulit ba ito. Sa sandaling iyon, ang kalihim ng Oman ay maingat na nagsalita. Paano ang Pilipinas? Ang taunang matrikula ay nasa ika-10 ng UK. Ngunit ang edukasyon nito ay patuloy na nasa nangungunang ranggo. Ayon sa OECD, isang bansa na 70 taon na ang nakalipas ay mas mahirap sa atin, ngunit ngayon ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Sila ay bumangon dahil sa edukasyon. Ito ang pinakamahusay na halaga para sa pera. Nag-ingay muli ang bulwagan. Tiningnan ng aking tiyuhin si Ambassador de los Reyes na tumayo at magalang na yumuko. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay handang tanggapin ang mga estudyante ng Gulf Cooperation Council. Ibubukas namin ang lahat ng aming sistema ng pampublikong paaralan. Nagpalakpakan ang mga kalihim. Nagmungkahi ang kalihim ng Saudi Arabia. Sige, magpadala tayo ng 500 bawat bansa, kabuuang 3,000. Ang Saudi Arabia, ang unang magpapadala ng 200, at susunod ang iba pang bansa. Nagpalakpakan muli ang mga kalihim. Ngunit hindi ko nagustuhan ang desisyong ito. Ang Pilipinas? Hindi UK o Switzerland, kundi isang maliit na islang bansa sa Asya. Ano ang matututunan namin bilang pamilya ng hari doon? Hindi ko maintindihan. Tumayo ako mula sa aking upuan. Sandali lang po. Nanahimik ang bulwagan at lumingon sa akin ang aking tiyuhin. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ang Pilipinas. Mayroon ba talaga tayong matututunan sa bansang iyon? Sumama ang mukha ni Ambassador de los Reyes at nagsimulang magbulungan ang mga kalihim. Hindi ako tumigil. Hindi ba't ang ating henerasyon ang nagbigay noon ng trabaho sa mga Pilipino? Hindi ba't ang dolyar na kinita nila sa ating mga construction site ang simula ng paglago ng kanilang ekonomiya? Kung wala ang ating oil money, hindi sila lalago. Kumunot ang noo ng aking tiyuhin, ngunit hindi ako tumigil. Ang bansang may advanced na edukasyon ay ang UK. Mayroon silang Oxford at Cambridge. Ang Switzerland ay maganda rin. Ang pamantayan ng kanilang international school ay pinakamahusay sa mundo. Paano ang Pilipinas? Hindi ba't ito ay puro rote memorization at pagsasaulo? Isang bansa na ang mga estudyante ay naglalaro ng problem set at nag-aaral sa tutorial center? Inalis ni Ambassador de los Reyes ang kanyang translation device at umubo ang kalihim ng Saudi Arabia. Ibinato ko ang huling salita. Ano ang matututunan natin bilang pamilya ng hari mula sa isang maliit na bansang Asyano? Sayang lang ang oras. Lubos na nanahimik ang bulwagan. Dahan-dahang tumayo si Ambassador de los Reyes. Kinuha ang kanyang mga dokumento. Sa magalang ngunit malamig na boses, sinabi niya, Prinsipe, ang Pilipinas ay bumangon mula sa isang bansa na walang anumang mapagkukunan at naging isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo sa loob ng ilang dekada. Halos naabot namin ang 100% literacy rate at ang aming sistema ng edukasyon ay patuloy na nasa nangungunang ranggo sa pagtatasa ng OECD. Ang isang bansa na may limitadong mapagkukunan ay bumangon sa pamamagitan ng lakas ng tao. At pagkatapos, magalang siyang yumuko at umalis sa bulwagan. Nang gabing iyon, bandang 11:00, ako ay nakaluhod sa harap ng mesa ng aking tiyuhin sa palasyo. Sa loob ng 30 minuto, hindi siya nagsalita.
at naramdaman ko ang pag-agos ng pawis sa aking likuran. Sa wakas, nagsalita ang aking tiyuhin. Pinalabas mo ang kahihiyan ng ating pamilya ng hari sa harap ni Ambassador de los Reyes. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit itinaas ng aking tiyuhin ang kanyang kamay upang pigilan ako. Manahimik ka. Ang boses ng aking tiyuhin ay mababa, ngunit tumama sa aking tainga tulad ng kulog. Inihagis ng aking tiyuhin ang isang kautusan na may selyo ng palasyo sa aking harapan. Ang kapatid mong si Fahad, ang dapat sanang maging leader ng 200 advance team patungong Pilipinas. Ikaw ang papalit kay Fahad. Hindi ako makapaniwala. Ang aking kapatid ay isang perpektong prinsipe. Ang lahat ay nagtitiwala sa kanya. At ang aking tiyuhin ay nagtitiwala lamang sa kanya. Ngunit ako ang papalit sa kanya? Nagpatuloy ang aking tiyuhin. Kapag natapos ang 6 na araw na exposure, gumawa ka ng isang ulat tungkol sa mga positibong aspeto ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ang bawat aspeto ay nangangailangan ng konkretong ebidensiya at larawan, at ikaw ang mamamahala sa composite report ng lahat ng 200 estudyante. Malamig na sumagot ang aking tiyuhin. Kung magkakamali ka, babawiin ko ang iyong karapatan sa trono. Pakiramdam ko ay tumigil ang tibok ng aking puso. Ang karapatan sa trono, ang kinabukasan na ginagarantiya sa akin mula nang ipanganak ako ay yumanig sa isang sandali. Inihampas ng aking tiyuhin ang kanyang kamay sa mesa. Aalis ka makalipas ang 3 araw. Pupunta ka sa bansang iyon at matututo ng humility. Nakayuko pa rin ako nang nagtanong. Paano kung hindi ako makahanap ng 10 positibong aspeto? Naglakad ang aking tiyuhin, patungo sa bintana at sumagot, kung mangyari iyon, hindi ka na magiging miyembro ng pamilya ng hari. Mamuhay ka bilang isang simpleng sundalo. Nang gabing iyon, nang bumalik ako sa aking silid, ang aking mukha sa salamin ay maputla. May isang mapa ng Pilipinas sa aking mesa, at ang lungsod ng Maynila ay minarkahan ng pulang tuldok. Tinitigan ko ang maliit na tuldok at bumulong. Sige, tingnan natin kung ano ang maipapakita ko sa inyo. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Umaga ng pag-alis, sa pribadong terminal ng King Khalid International Airport sa Riyadh. Tumayo ako kasama ang 200 estudyante sa departure gate. Sa tabi ko ay si Abdul Malik, ang aking kaibigan, na may dalang bagahe. Si Abdul Malik ay miyembro rin ng pamilya ng hari ng Saudi Arabia tulad ko. Ngunit wala siyang karapatan sa trono. Sa halip, mayaman siya tulad ko at mas open-minded kaysa sa akin. Faisal, parati ka talagang sigurado sa lahat ng bagay, sabi ni Abdul Malik habang mahinang tinapik ang aking balikat. Habang inilalagay ko ang mapa ng Pilipinas, sumagot ako. Siyempre, sigurado ako. Walang anumang matututunan sa Pilipinas. Nagliwanag ang mga mata ni Abdul Malik. Maaari kang magkamali sa pagkakataong ito. Sabi niya, at biglang humarap sa akin. Pustahan tayo. Kung may matutunan ka kahit isa sa Pilipinas, ibigay mo sa akin ang yacht mo. Yung bago mong atap 5 metrong yate. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ito ang 12 milyong yate. Ngunit nagpatuloy si Abdul Malik. Sa halip, kung wala ka talagang matutunan, maaari mong gamitin ang pribado kong jet na gusto mo. Ang Gulfstream G650. Ito ang eksaktong modelo na gusto ko. Hinawakan ko ang kamay ni Abdul Malik at tumawa. Sige, kukunin ko ang pribadong jet na iyon. Nagtawanan si Abdul Malik at nagkamay kami. At naglakad kami patungo sa boarding gate ng government plane. Naghihintay sa amin ang isang Airbus A330 at nagsimulang sumakay ang 200 estudyante, isa-isa. Habang umaakyat ako sa hagdan, lumingon ako. Ang skyline ng Riyadh ay kumikinang sa sikat ng araw. At bumulong ako. Magkita tayo sa loob ng 6 na araw. Ang yacht ay mananatiling akin. Ito ay isang 10 oras na biyahe. Umupo ako sa tabi ng bintana at patuloy na tumingin sa labas, habang si Abdul Malik ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas sa kanyang tablet. Sa kalagitnaan ng biyahe, sinabi ni Abdul Malik, Hoy, mukhang ang Manila Airport
ay nasa nangungunang ranggo sa mundo. Bagaman maganda rin ang Dubai Airport. Nagkunwari akong walang interes at tinalikuran siya. Ngunit sa loob-loob ko, nagtataka ako, world class daw. 8:00 ng gabi, lumapag kami sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, Terminal 3. Sa sandaling pumasok ang eroplano sa gate, sumilip ako sa labas. Nakita ko ang gusali ng paliparan. At ang ilaw na pumapasok sa salaming kisame ay maliwanag na parang araw. Wow! Ang laki! Bulong ni Abdul Malik. Bumaba kami sa eroplano at naglakad patungo sa immigration area. Sa sandaling tumapak ako, huminto ako. Ang kisame ay tila higit sa 10 metro. At ang liwanag na pumapasok sa pagitan ng salaming kisame ay parang natural na sikat ng araw. Ang sahig ay marble at malinis, walang kahit isang dumi. Ang Dubai Airport ay kahanga-hanga, ngunit ito ay ibang klase. Ang laki nito ay nakakabigla, ngunit ang talagang nakakagulat ay ang sumunod. Sa harap ng immigration area, may malaking LED screen na kumalat. Isang 60 metrong lapad at 15 metrong taas na media screen. Hindi lang ito impormasyon ng flight. Nagpe-play ito ng isang perpektong graphic video. Ang tradisyonal na barkong pangisda ng Saudi Arabia ay humahati sa alon. At sa ibabaw nito, ang mga salita sa Arabe ay umaagos tulad ng kaligrapya. Maligayang pagdating sa inyo mula sa Saudi Arabia. Sa susunod na screen, lumabas ang pangalan ko. Prinsipe Faisal Al Riyadi. Malinaw na nakasulat sa Arabe. At sa paligid nito, ang mga tradisyonal na disenyo ng Arabe ay umaagos sa kulay ginto. Napalunok ako. Ang LED screen ng paliparan ay alam ang pangalan ko at sa Arabe, na may graphic na gumagalang sa aming kultura. Hinawakan ni Abdul Malik ang aking braso. Faisal, tingnan mo, ang pangalan ko. Nawalan ako ng salita. Ang mga paliparan sa Amerika ay stiff na scoreboard at ang Dubai ay flashy na billboard. Ngunit iba rito. Ang teknolohiya at sining ay nagtatagpo at ang impormasyon at damdamin ay nag-uugnay. At higit sa lahat, iginagalang ako bilang isang tao. Maligayang pagdating. Biglang narinig ko ang isang boses mula sa gilid. Lumingon ako at may isang robot na may taas na 1.2 metro. Ang puting katawan at asul na mga mata ay kumikinang. At muli itong nagsalita. Sa perpektong Arabe, maligayang pagdating sa Pilipinas. Prinsipe Faisal Al Riyadi. Hindi ako makapagsalita. Lumuhod si Abdul Malik sa harap ng robot at nagtanong. Marunong ka bang magsalita ng Arabe? Opo. Marunong ako ng 12 wika. Sabihin lang po kung kailangan ninyo ng tulong. Yumuko ang robot ng 90 degrees bilang pagbati. Kinaladkad ko si Abdul Malik at naglakad kami patungo sa immigration check. Nang pumila kami, kinawayan kami ng isang opisyal. Gamitin po ninyo ang auto-check. Inilagay ko ang aking pasaporte sa makina at scan ang aking muka. 5 segundo lang, bumukas ang gate at dumaan kami. Walang tanong, walang verification. 5 segundo lang. Lumingon ako kay Abdul Malik at sinabi, ang bilis. Hindi lang mabilis. Ito ay abnormal na efficiency. May paghanga sa boses ni Abdul Malik. Kinuha namin ang aming mga bagahe at naglakad patungo sa labasan. At nakita namin ang malaking screen sa harap ng labasan. Isang 30 metrong LED screen na nakasulat sa Arabe. Maligayang pagdating sa mga estudyante ng Gulf Cooperation Council, Department of Education ng Pilipinas. Nariyan din ang pangalan ko, Faisal Al Riyadi. Lahat ng 200 pangalan ay nakasulat ng tama sa Arabe. Tumigil ako. Isang robot na nagsasalita ng 12 wika, isang auto-check na tumatagal ng 5 segundo, at ang aming mga pangalan ay nasa LED screen. Kailangan ba talagang gawin ito ng ganito? Hindi ba ito masyadong marami? Ito ay isang kakaibang bansa na lubos na dedicated. Ang karanasan ng isang human-centered na advanced country ay nagsimula sa Manila Airport. Hindi ko pa alam noon na simula pa lang ito.
Kinaladkad ni Abdul Malik ang aking braso at lumabas kami. Isang private limousine ang naghihintay sa amin. At sumakay kami sa unang kotse, kasama si Abdul Malik. Nang umalis ang kotse, dumaan ang tanawin sa labas ng bintana. Walang katapusang skyline sa magkabilang gilid ng expressway. 30. 40 palapag na gusali ang nakatayo at ang neon sign ay nagpapaliwanag sa gabi. Ang Dubai ay flashy, ngunit ang Maynila ay iba. Ang buong lungsod ay isang malaking cluster ng liwanag. Makalipas ang isang oras, huminto ang limusin sa harap ng isang hotel sa sentro ng Maynila at bumaba kami sa kotse. Ang hotel ay moderno at sophisticated. Isang 30 palapag na gusali na gawa sa salamin at bakal, at may fountain sa pasukan. Nang pumasok kami sa lobby, ang chandelier ay nakakasilaw, at ang marble floor ay nagpapakita ng aming reflection tulad ng salamin. Ang front desk clerk ay bumati sa perpektong Ingles. "Welcome to the Philippines." Inabot ko ang aking pasaporte at sumagot. Ang clerk ay nag-operate ng computer at tiningnan ang aking mukha at bigla siyang nagsalita sa Arabe. Marunong din po ako ng Arabe. Ang bigkas ay natural. Halos walang accent. Sa katabing desk, ang isa pang clerk ay tumutulong sa isang Chinese tourist na mag-check-in sa matatas na Mandarin. At ang isa pa ay tumatawag sa telepono sa Tagalog. Bumulong sa akin si Abdul Malik. Ang galing ng mga clerk magsalita ng banyagang wika. Tumango ako. Ang mga hotel sa gitnang silangan ay maganda, ngunit umuupa sila ng mga dayuhang staff upang magbigay ng serbisyo sa iba't ibang wika, mga Pilipinong staff, Indian staff, Western staff, ngunit iba rito. Ang mga Pilipinong clerk mismo ang nagsasalita ng banyagang wika. Natapos ko ang check-in at naglakad patungo sa concierge desk. Nagtataka ako. Paano po kayong mga clerk ay matatas magsalita ng banyagang wika? Magalang na sumagot ang concierge. Nag-aral po kami sa paaralan. Ang Pilipinas ay may sistematikong edukasyon sa banyagang wika. Kaya ang Ingles ay mandatory mula sa elementarya. At marami sa aming mga estudyante sa kolehiyo ang nag-aaral ng pangalawang banyagang wika. Tumango ako at naglakad patungo sa elevator. Galing lang sa school system ang ganitong galing? Ibig sabihin, iba ang sistema. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto sa 12 palapag, lumabas ang isang maluwag na silid at ang night view ng Maynila ay kumalat sa labas ng bintana. Tumayo ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Milyon-milyong ilaw ang kumikinang. At ang mga kotse ay patuloy na gumagalaw. Medyo nagulat ako na marunong silang mag-Arabe. Di sinasadya kong sabi, ang robot sa paliparan, ang auto-check, ang welcome LED screen, ang banyagang wika ng mga hotel clerk. Hindi pa nag-iisang araw. At 4 na beses na akong nagulat. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Ang kaisipan na, ang bansang ito ay maaaring iba. Sa akala ko, ay patuloy na sumusunod sa akin. Bukas, kailangan ko nang pumasok sa paaralan. Hindi ko pa alam kung ano ang makikita ko roon. Ngunit may isang bagay na sigurado. Nang ang 80 metrong LED screen ay nag-welcome sa aking pangalan, naramdaman ko ang paggalang sa unang pagkakataon. Hindi dahil ako ay miyembro ng pamilya ng hari, kundi bilang isang tao. Hindi ko alam kung ano talaga iyon. Ngunit uminit ang isang bahagi ng aking puso. Ano kaya ang naghihintay sa akin bukas? 7:30 ng umaga kinabukasan. Sa lobby ng hotel, ang 200 estudyante ay nakatayo na nahahati sa 5 team. At may isang bus na nakatalaga sa bawat team. Sumakay kami ni Abdul Malik sa unang bus. At ang aming team ay may 40 tao. Kinuha ng isang Pilipinong tour guide ang microphone at sinabi, "Simula ngayon, mararanasan ninyo ang 5 araw sa isang pampublikong high school sa Metro Manila, isang paaralan na may 1,200 na estudyante." Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang bus ay dumaan sa bayan at makalipas ang 10 minuto, dumating kami sa harap ng paaralan. Ito ay isang 5 palapag na gusali. Ang panlabas ay malinis ngunit hindi flashy.
Bumaba kami sa bus at naglakad patungo sa pangunahing gate at sinalubong kami ng principal. Maligayang pagdating. Ang high school na ito ay isang pampublikong paaralan na itinatag mga 40 taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, mayroon kaming 1,200 na estudyante. At lahat ng estudyante ay tumatanggap ng pantay na edukasyon. Inihatid kami ng principal sa isang silid-aralan. Ang silid-aralan ay mas moderno kaysa sa inaasahan ko. May electronic blackboard sa harap at may tablet sa bawat desk. Ang air purifier ay umiikot sa kisame. At may water dispenser sa likuran. Ipinaliwanag sa amin ng class advisor. Ang silid-aralan na ito ay hindi espesyal. Lahat ng pampublikong paaralan sa buong Pilipinas ay may parehong pamantayan. Kahit sa Maynila o sa probinsiya, ang infrastruktura ng edukasyon ay pantay. Ito ang aming pangunahing prinsipyo sa edukasyon. Tumigil ako. Lahat ng pampublikong paaralan ay pareho? Sa Saudi Arabia, ang mga paaralan lamang ng pamilya ng hari ang may ganitong uri ng pasilidad. Ang mga pangkalahatang paaralan ay luma at ang pasilidad ay mahirap. Ngunit iba ang Pilipinas. Pantay sa buong bansa? Mahinang tinapik ni Abdul Malik ang aking braso. Hoy, hindi ba ito ang unang item sa report? Kinuha ko ang aking notebook. Isusulat ko muna. Ganap na pagkakapantay-pantay ng infrastruktura ng edukasyon. Kumuha rin ako ng ilang larawan, ang electronic blackboard, ang tablet. Nag-obserba kami ng morning class at dumating ang oras ng tanghalian. Nagsimulang lumabas ang mga estudyante ng Pilipino sa silid-aralan at sumunod kami. Dumaan kami sa hallway at dumating sa kantin sa unang palapag. May mahabang mesa sa malawak na espasyo at may serving area sa isang gilid. Lumapit sa amin ang isa sa mga estudyante ng Pilipino at sinabi, "Kumuha lang kayo ng tray at pumila." Tumigil ako. Kumuha ng tray at pumila? Ako, isang miyembro ng pamilya ng hari. Si Abdul Malik ay nagtataka rin at ang iba pang mga kaibigan ay nagtinginan. Ang mga estudyanteng Pilipino ay pumila na may hawak na tray. Ang mga estudyanteng naka-uniform, ang mga estudyanteng naka-PE uniform, pati na ang mga guro lahat ay pumipila ng pantay. Lumapit sa akin ang isang estudyante na nagngangalang Carlo at inabot ang isang tray habang sinabi, "Dito, lahat kami ay pareho. Mayaman o mahirap, guro o estudyante, ang pagkain sa paaralan ay pantay." Kinuha ko ang tray. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay. Sa bahay, ang mga tagapaglingkod ang nagdadala ng pagkain. At sa mga restaurant, ang mga waiter ang naglilingkod. Ngunit ngayon, may hawak akong stainless steel tray. Tumayo ako sa harap ng serving area. Ang isang cook na nakasuot ng apron ay nagbigay ng sabaw, naglagay ng kanin, at naglagay ng ulam. Adobong manok ito. Sa ibabaw, may lechon kawali at inihaw na itlog. Ngunit may isa pang bagay sa katabing tray. Inihaw na hito, grilled catfish. Ang catfish ay malambot at inihaw kasama ng sarsa. Tumigil ako. "Hito sa school lunch?" Nagtanong ako sa cook. "Espesyal na menu ba ito?" "Hindi po. Ito po ang tanghalian ngayon. Mayroon kaming ganitong menu minsan sa isang buwan." Tiningnan ko si Abdul Malik at nanlaki rin ang kanyang mga mata. Kahit sa palasyo ng Riyadh, ang mga high-end na pagkain tulad ng hito ay kinakain lamang sa mga espesyal na araw. Ngunit dito, inihahain ito sa school lunch? Ang dami ay pareho rin. Ang estudyante sa harap ko at ang estudyante sa likuran ko ay tumanggap ng parehong laki ng hito. Walang diskriminasyon. Kinuha ko ang tray at naghanap ng bakanting upuan at umupo. Umupo si Carlo sa tapat ko at sinabi, "Sana ay magustuhan mo ang pagkain. Ang pagkain sa paaralan namin ay masarap talaga." Kinuha ko ang chopstick. Ang araw na naghawak ng tray ang prinsipe, ang kapalaluan ay naging humility. Ang linyang ito ay pumasok sa aking isip. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay
na ako mismo ang nagdala ng pagkain at ako mismo ang naghanap ng upuan. Ang prinsipe, ang estudyante, at ang guro lahat ay pumila sa parehong linya at tumanggap ng parehong pagkain, pantay na pagkain. Ang pader ng pribilehiyo ay bumagsak sa isang kagat. Kumain ako ng isang kagat ng kanin. Naamoy ko ang sabaw. Sunod, kumain ako ng isang kagat ng hito. Ito ay malambot at sariwa. Hindi ito naiiba sa kinain ko sa palasyo ng Riyadh. O baka mas masarap pa. Dahil ba ako mismo ang kumuha nito? Dahil ba higit sa 1,000 estudyante ang kumakain ng parehong pagkain sa paligid ko? Isang kakaibang damdamin ang lumitaw. Sinabi ni Abdul Malik sa tabi ko. Faisal, ito ay tunay na pagkakapantay-pantay. Nang binatikos ko ang Pilipinas sa pagpupulong, sa loob-loob ko, naisip ko na, kakaiba ito. Ngunit ngayon ko lang nalaman na wala akong alam. Tumango ako. Oo, wala talaga akong alam. Nang matapos ang pagkain, inilagay ko ang tray sa return station. Ngunit humarang si Carlo sa harap ko. Sandali lang! Kailangan mong linisin iyan. Linisin? Oo. Ikaw mismo ang maglilinis ng ginamit mong tray. Lahat kami ay ginagawa iyan. Kinuha ni Carlo ang kanyang tray. Naglakad patungo sa washing area. Hinugasan ito ng tubig at inilagay sa segregation box. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ako, isang miyembro ng pamilya ng hari. Maglilinis? Ngunit nang tumingin ako sa paligid, ginagawa ito ng lahat ng estudyante. Ang mga estudyanteng naka-uniform. Ang mga estudyanteng naka-PE uniform. Pati na ang mga guro. Dahan-dahan kong kinuha ang aking tray at naglakad patungo sa washing area. Binuksan ko ang tubig at hinugasan ang tray. Ang mga butil ng kanin ay naanod sa tubig at ang bakas ng sarsa ay nawala. Ito ang unang pagkakataon na ginawa ko ito sa aking buhay. Inilagay ko ang tray sa segregation box. Sa sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang lumitaw. Kaginhawaan? Hindi. Isang bagay na mas malalim pa. Responsibilidad. Linisin ko ang ginamit ko. Linisin ko ang kinain ko. Ito ang responsibilidad. Sinabi ni Abdul Malik habang hinuhugasan ang kanyang tray sa tabi ko. Kakaiba, Faisal. Hindi natin kailanman ginawa ito sa ating palasyo. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat, pagsasakatuparan ng pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagkain at edukasyon sa sariling responsibilidad. Oras ng paglilinis pagkatapos kumain. Sinabi ng class advisor. Maglilinis tayo ng 10 minuto bago ang afternoon class. Kumuha na kayo ng basahan. Pumunta ang mga estudyante sa cleaning locker sa likod ng silid-aralan at kumuha ng basahan. Tumayo ako na tulala. Maglilinis ang mga estudyante? Inabot sa akin ni Carlo ang isang basahan at tumawa. Oo, ginagawa namin ito araw-araw. Ikaw mismo ang maglilinis ng sarili mong silid-aralan. Kinuha ko ang basahan. Ito ang unang pagkakataon na nahawakan ko ito. Inilipat ng mga estudyante ang mga desk sa likuran at lumuhod sa sahig. At nagsimula silang maglinis gamit ang basahan. Ginaya ko sila, lumuhod ako at inilagay ang basahan sa sahig. Itinulak ko ito at hinila pabalik. Ang alikabok ay dumikit sa basahan. At ang sahig ay luminis. 10 minuto, 10 taon ng responsibilidad. Ang linyang ito ay pumasok sa aking isip. Ito ay 10 minutong paglilinis, ngunit ito ay edukasyon na nagtuturo ng 10 taon ng responsibilidad. Linisin ko ang espasyo na ginamit ko. Ayusin ko ang lugar na tinitirhan ko. Sa palasyo, ang mga cleaner ang gumawa nito. Kung nagkakalat ako, may maglilinis. Ngunit iba rito. Ako mismo ang gumawa. Nang matapos ko ang paglilinis gamit ang basahan at tumayo, basa ang aking tuhod. May bakas ng basahan sa aking kamay. Ngunit kakaiba. Masarap ang pakiramdam. Ang sahig ng silid-aralan ay kumikinang, at ito ay gawa ng aking kamay. Sinabi ni Abdul Malik, habang hinuhugasan ang kanyang basahan. Mabuti.
Ang yacht ko ay ligtas pa. Ngunit hindi ako tumawa. Kalahati pa lang. Dalawa pa lang sa 10 item. Ngunit alam ko sa loob-loob ko. Talo na ako. Natapos ang afternoon class. At nag-abiso ang class advisor. Ngayon, mag-oobserba tayo ng student council meeting. Ito ang pagtitipon ng 25 student representative ng ating paaralan. Nagpunta kami sa conference room sa ikalawang palapag. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang isang round table at 25 estudyante ang nakaupo. Ang ilan ay naka-uniform, ang ilan ay naka-casual wear. Ang estudyanteng nakaupo sa headseat ay kumuha ng gavel. Simulan na natin ang ika-32 Student Council Meeting. Umupo ako sa likuran at nag-obserba. Inihayag ng chairman ang agenda. Unang agenda. Pagboto para sa school lunch menu ngayong linggo. A. Adobo. O B. Sinigang. Bumoto na po. Nagtaas ng kamay ang mga estudyante. Ang ilan ay pumili ng adobo. Ang ilan ay sinigang. Binilang ng chairman ang boto. Adobo. 13. Sinigang. 12. Napagdesisyonan ang adobo. Hindi ako makapagsalita. Ang mga estudyante ang nagbobotohan para sa school lunch menu sa Saudi Arabia. Ang paaralan ang nagdesisyon sa lahat. Ang mga estudyante ay sumusunod lamang. Ngunit iba rito, ang estudyante ang master. Inihayag ng chairman ang ikalawang agenda. Pagtaas ng 30% ng budget ng extracurricular activities. Nagtaas ng kamay ang mga sumasang-ayon. 18 ang sumang-ayon. Dahil higit sa 2/3 ang sumang-ayon, ito ay aprobado. Nagpalakpakan ang mga estudyante. Lumingon ako kay Abdul Malik. Nagulat din siya. Ang mga estudyante ang nagdesisyon sa budget, ipinaliwanag ni Carlo sa tabi ko. Oo, ang student council ang nagdesisyon sa menu, budget ng club, pagbabago ng rule, at pagpaplano ng event. Siyempre, sinusuri ito ng mga guro. Ngunit ang opinyon ng estudyante ang pinakaimportante. Kinuha ko ang aking notebook. Edukasyon sa demokratikong pagkamamamayan. Sa pamamagitan ng pamamahala ng estudyante. Ang estudyante ang nagdesisyon. Ang guro ang tumutulong. Ang mga salitang ito ay perpekto. Nagpatuloy ang pagpupulong. Ang ikatlong agenda ay ang pagbabago ng rule. Pagpapaluwag ng hair length rule. Sa kasalukuyan, hindi ito dapat tumama sa tenga. Ngunit may mungkahi na pahintulutan ito hanggang sa 2 cm sa ilalim ng tenga. Nagdebate ang mga estudyante. Sumasang-ayon ako. Dapat igalang ang personal na kalayaan. Hindi ako sumasang-ayon. Kailangan ng disiplina sa paaralan. Ngunit ano ang kinalaman ng haba ng buhok sa pag-aaral? Mas mahalaga ang ugali kaysa sa panlabas na anyo. Nag-init ang debate. Ngunit walang nagagalit. Iginalang nila ang opinyon ng bawat isa at naglaban gamit ang lohika. Nagpatuloy ang debate sa loob ng 20 minuto. At sa wakas, nagkaroon ng pagboto, sumasang-ayon. 14. Hindi sumasang-ayon. 11. Aprobado. Nagpalakpakan muli ang mga estudyante. Uminit ang aking dibdib. Ito ang demokrasya. Ang lahat ay nagbibigay ng opinyon, nagdebate, at nagboboto. Ang opinyon ng minorya ay iginagalang at sumusunod sa desisyon ng nakararami. Sa Saudi Arabia, ang hari ang nagdesisyon. Ang mga mamamayan ay sumusunod lamang. Ngunit dito, ang mga estudyante mismo ang nagdesisyon. Nang matapos ang pagpupulong, nagtanong sa akin si Carlo. Ano? Kakaiba ba? Tumango ako. Hindi lang kakaiba. Nakakagulat. Hindi ito maiisip sa Saudi Arabia. Tumawa si Carlo. Kami rin ay medyo awkward noong una. Nag-aaral kami unti-unti mula sa elementarya. Nagsisimula sa class meeting. Nararanasan ang student council sa middle school. At ginagawa ang student government sa high school. Ang demokrasya ay hindi isang bagay na nangyayari agad-agad. Ito ay isang bagay na pinapractice araw-araw. Huminga ako ng malalim. Ang demokrasya ay pagsasanay.
Natututo silang magbigay ng opinyon, magdebate, at bumoto mula sa pagkabata. Kung magpa-practice sila ng 10 taon, magiging democratic citizen sila. Nagdagdag ako sa aking notebook. Edukasyon sa demokrasya, na unti-unting natutunan mula sa pagkabata. Dumating ang gabi. Inihatid kami ng guide sa MRT station. Ito ay oras upang maranasan ang pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Bumaba kami sa hagdan ng MRT. Dumaan kami sa turnstile at tumayo sa platform. May LED sign na nagsasabing, ang tren ay darating sa loob ng 2 minuto. Maraming tao, mga office worker, estudyante, matatanda, mga magulang na may kasamang bata, lahat ay pumipila at naghihintay ng tren. Dumating ang tren at bumukas ang mga pinto. Ang mga tao ay sumakay ng maayos. Sumakay din kami. Puno ang loob ng tren. Tumayo ako na may hawak na handstrap. Ako, isang miyembro ng pamilya ng hari, sumasakay sa pampublikong transportasyon. Hindi ito maiisip sa Riyadh. Sa susunod na station, isang matanda ang sumakay. May puting buhok siya at may tungkod. Sa sandaling iyon, isang estudyante ng high school ang tumayo. Dito po kayo umupo. Yumuko ang matanda at umupo. Salamat. Ang estudyante ay humawak sa handstrap na parang wala lang. Inobserbahan ko ang eksenang iyon. Hindi ito mandatory. Walang nag-utos. Nagpakita lang siya ng natural consideration. Pagkatapos, isang buntis ang sumakay. Malaki ang kanyang tiyan. Ang isa pang estudyante ay tumayo. Maupo po kayo. Ngumiti ang buntis at umupo. Maraming salamat. Uminit ang aking dibdib. Aral sa komunidad na ginawa ng pagbibigayan sa isang MRT train. Ito ang edukasyon. Hindi itinuturo sa silid-aralan, kundi isinasagawa sa buhay. Ang mga tao ay thoughtful. Bumulong sa akin si Abdul Malik. Ang mga estudyanteng iyon, walang nagsabi sa kanila. Pero tumatayo lang sila. Tumango ako. Ito ang kultura. Natutunan nila ito mula sa pagkabata. Nakikita nila ito at natututo sila araw-araw sa MRT, sa bus, sa daan. Sa Saudi Arabia, may mga private car para sa pamilya ng hari. Ang driver ang nagbubukas ng pinto at sumasakay lang kami. Hindi kami nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ngunit sa ordinaryong MRT na ito, nakita ko ang tunay na edukasyon. Konsiderasyon. Ang puso na inuuna ang mas mahina kaysa sa sarili. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat. Edukasyon sa kultura ng konsiderasyon sa araw-araw na buhay. Dumating kami sa station ng sentro ng Maynila. Bumaba kami sa tren. Habang umaakyat kami sa hagdan, may isang matanda sa harap namin na may dalang malaking bagahe at dahan-dahang umaakyat. Tumakbo si Carlo at nagtanong, "Ate, tulungan ko po kayo sa bagahe?" Umiling ang matanda. "Sige na. Ayos lang ako." Ngunit kinuha ni Carlo ang bagahe at umakyat sa hagdan. Ngumiti ang matanda at sumunod. Tiningnan ko ang eksenang iyon at naisip ko, ang Pilipinas, hindi lang sa silid-aralan, kundi ang buong bayan ay isang paaralan. Ang MRT, ang hagdan, ang daan, lahat ay espasyo para matuto. Habang naglalakad sa bayan, sinabi ko kay Abdul Malik, "Abdul Malik, talo ako." "Talo? Sa anong pustahan?" "Sa pustahan natin. Ang yacht ay sayo na." Tumawa si Abdul Malik. Kalahati pa lang ng araw ang nakalipas. Alam ko, nakahanap na ako ng 4 na item. Pagkakapantay-pantay ng infrastruktura ng edukasyon, pagkakapantay-pantay sa pagkain at sariling responsibilidad, pamamahala ng estudyante, at kultura ng konsiderasyon, at marami pang lalabas. Tinapik ni Abdul Malik ang aking balikat. Ang pag-amin ng pagkatalo ay katangian din ng isang pamilya ng hari. Yumuko ako. Naalala ko ang aking sarili, na binabatikos ang Pilipinas sa meeting. Nahiya ako sa sarili ko, na sinabing, maliit na islang bansa sa Asya. Ngunit nagpapasalamat din ako. Dahil tinuruan ako ng bansang ito. Ano ang tunay na edukasyon? Ano ang tunay na pagkakapantay-pantay?
Ano ang tunay na demokrasya? Ano kaya ang matututunan ko bukas? Tumingala ako sa neon sign ng bayan at nag-isip, 10:00 ng umaga sa ikatlong araw, oras ng math. Umupo kami sa likod ng silid-aralan at nag-obserba ng klase. 30 estudyante ang nakaupo sa kanilang desk at ang bawat isa ay may bukas na tablet. Isinulat ng guro ang tema ng araw sa blackboard. Ngayon, pag-aaralan natin ang functions at graphs. Ngunit may kakaibang nangyari. Ang screen ng tablet ng lahat ng estudyante ay magkakaiba. Ang isang estudyante ay nagsosolve ng calculus problem. Ang isa ay nag-aaral ng basic function. At ang isa pa ay nagpa-practice ng pagguhit ng graph. Lumingon ako kay Abdul Malik. Ano iyon? Magkaiba ang klase sa parehong oras. Nagkibit-balikat din si Abdul Malik. Nagtaas ako ng kamay at nagtanong, Guro, bakit magkaiba ang nakikita ng mga estudyante sa kanilang screen? Ngumiti ang class advisor at sumagot, ito ay ang AI tutor system. Sinusuri nito ang level ng bawat estudyante at nagbibigay ng customized na task. Ang ilang estudyante ay mabilis na nagpapatuloy at ang ilan ay dahan-dahang nagre-review. Ito ay isang silid-aralan. Ngunit lahat ay nag-aaral sa kanilang sariling bilis. Hindi ako makapagsalita. AI ang nagsusuri sa bawat estudyante? Kung gayon, ano ang ginagawa ng guro? Tumutulong lang ako kapag natigil ang mga estudyante. Ang bahagi na hindi kayang gawin ng AI paghihikayat, motivation, at pagsagot sa malalalim na tanong. Sumilip ako sa screen ni Carlo. Nakasulat doon, kasalukuyang comprehension level ni Carlo, 15%. Magpatuloy sa susunod na antas. Inirerekomendang problem. Application. Oras, 1 oras. Ang screen ng estudyante sa tabi niya ay magkaiba. Kasalukuyang comprehension level ni Suzuki, 60%. Kailangan ng basic review. Inirerekomendang problem. Basic. Oras. 1 oras. Ang AI ay sumusukat sa comprehension level ng estudyante sa real time at nagbibigay ng customized na task. Bumulong ako kay Abdul Malik. Ito ay talagang kahanga-hanga. Parang one-on-one private tutor. Tumango si Abdul Malik. Ngunit ito ay pampublikong paaralan. Lahat ng estudyante ay nag-aaral ng ganito. Sa Saudi Arabia, ang pamilya ng hari ay may one-on-one royal tutor. Ang pinakamahusay na guro ay nagtuturo sa akin ayon sa aking level. Ngunit ang mga pangkalahatang estudyante ay nag-aaral sa parehong bilis sa isang silid-aralan na may 30 tao. Ang mga matatalino ay naiinip at ang mga hindi ay nahuhuli. Ngunit iba ang Pilipinas. Ang AI ay nagbibigay ng customized na edukasyon sa lahat ng estudyante. AI tutor sa pampublikong paaralan. Magkaibang bilis. Parehong pangarap. Ang mga salitang ito ay perpekto. Sa kalagitnaan ng klase, nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Guro, hindi ko po maintindihan ang problem na ito. Naglakad ang guro sa desk ng estudyante at tiningnan ang tablet. Nahihirapan ka. Sa bahaging ito. Tingnan mo. Nang kuling ba? Nang kuling ba? Kapag gumalaw ang X, paano magbabago ang Y? Nagpaliwanag ang guro sa loob ng 7 minuto at tumango ang estudyante. Naiintindihan ko na po. Bumalik ang guro sa kanyang upuan. Ang iba pang mga estudyante ay nagpatuloy sa pagsosolve ng kani-kanilang problem. Walang nakaramdam na naantala ang klase dahil lahat ay nag-aaral sa kanilang sariling bilis. Kinuha ko ang aking notebook. Personalized learning system sa pamamagitan ng AI. Natapos ang klase at nagtanong ako sa class advisor. Guro, kung ang AI ay nagpapadala ng kaalaman, ngunit ang guro ay nagbabasa ng puso ng estudyante. Kailan kailangan ng paghihikayat? Kailan kailangan magpahinga? Ano ang pangarap nila? Sinusuri ng AI ang data, ngunit naiintindihan ng guro ang tao. Tumango ako. Harmonya ng teknolohiya at tao. Ang AI ang namamahala sa efficiency,
at ang guro ang namamahala sa empathy. Ang dalawa ay magkasama upang lumikha ng pinakamahusay na edukasyon. Sa oras ng break, lumapit sa akin si Carlo. Faisal, ang AI tutor? Hindi ba ito mas maganda kaysa sa royal tutor ng inyong palasyo? Tumawa si Carlo. Ngunit ipinakilala ito ilang taon na ang nakalipas. Medyo awkward noong una, ngunit ngayon, parang natural na. Mas mababa ang stress dahil nag-aaral kami sa sarili naming bilis. Lahat ng paaralan ay ganito. Ang pamahalaan ang nagbibigay ng tablet at AI system. Huminga ako ng malalim. Sa Saudi Arabia, ang mga paaralan lamang ng pamilya ng hari ang may latest technology. Ang mga pangkalahatang paaralan ay nagtuturo gamit ang blackboard at chalk. Ngunit ang Pilipinas ay nagbigay ng parehong teknolohiya sa lahat ng pampublikong paaralan. Muli, pagkakapantay-pantay, pagkatapos ng lunch break, 2:00 ng hapon. Sinabi ng class advisor. Ngayon, bibisitahin natin ang clinic at ang school counselor's office. Bumaba kami sa unang palapag at pumasok sa isang silid sa dulo ng hallway. Sa sandaling binuksan ko ang pinto, nagulat ako. Hindi ito silid-aralan, may komportableng sofa at may painting sa dingding. Ang isang gilid ay may mga art material at ang isa pa ay may maliit na rest area. Ang mainit na ilaw ay malambot na nagpapaliwanag sa silid. Sinalubong kami ng counselor. Isang babaeng guro na nasa 30s at may malambot na boses. Ito ang counseling room. Ito ang lugar kung saan pumupunta ang mga estudyante kapag nahihirapan sila. Tumingin ako sa paligid. Ang sofa ay may maraming cushion at may mainit na tsaa sa maliit na mesa. Sa bookshelf, may mga aklat tungkol sa psikolohiya kasama ang mga comic book at novel. Nagtanong si Abdul Malik, anong klaseng counseling po ang ginagawa ninyo rito? Sumagot ang counselor. Pagod sa pag-aaral, problema sa kaibigan, problema sa pamilya, career concern. Nakikinig ako sa lahat ng hirap na nararanasan ng mga estudyante. Minsan, umupo lang at magpahinga ay sapat na. Kung ayaw nilang magsalita, hindi nila kailangang magsalita. May mga oras na kailangan lang nila ng ligtas na espasyo. Tinuro ng counselor ang mga art material. Minsan, nagpapahayag sila ng kanilang damdamin. Sa pamamagitan ng pagguhit, tinuro niya ang rest area. Minsan, nagme-meditate sila upang pakalmahin ang kanilang isip. At tumingin siya sa amin at sinabi, ang mental health ng mga estudyante ay edukasyon din, hindi lang grades, kundi pati kaligayahan ang importante. Naramdaman ko ang paghihigpit sa aking dibdib. Sa Saudi Arabia, grades ang lahat. Una, pangalawa, pangatlo. Ang damdamin ay tanda ng kahinaan at ang hirap ay kailangang tiisin. Kung sasabihin mong stress ka, sasabihin nilang mahina ka. Kung sasabihin mong depressed ka, sasabihin nilang mahina ang iyong espiritu. Ngunit iba rito. Ang damdamin ay mahalaga rin. Ang kaligayahan ay bahagi ng edukasyon, puso. Kaysa sa puntos, ang araw ng mga estudyante na sinusuportahan ng counseling room, ang mga salitang ito ay pumasok sa aking isip. Sinabi ng counselor, noong nakaraang taon, may isang estudyante na sobrang nahirapan dahil bumababa ang grades niya. Umiiyak siya araw-araw. Ang inaasahan ng kanyang mga magulang, ang paghahambing sa kanyang mga kaibigan, ang pagkadismaya sa kanyang sarili, lahat ay mabigat. Anong nangyari sa estudyanteng iyon? Nag-counseling siya sa loob ng 6 na buwan. Nag-drawing siya at marami kaming napag-usapan. Dahan-dahan niyang natutunan kung paano tanggapin ang sarili niya. Ngayon, nag-aaral siya ng psikolohiya sa kolehiyo. Gusto niyang maging counselor tulad ko sa hinaharap. Uminit ang aking mga mata. Isang bansa na hindi sumusuko sa kahit isang estudyante. Isang bansa na humahawak sa kamay mo hanggang sa huli. Kahit mababa ang grades o nahihirapan ka, nagtanong si Abdul Malik. May counseling room po ba sa lahat ng paaralan? Opo. Meron sa lahat ng middle at high school.
sa buong bansa. Kinuha ko ang aking notebook, emosyonal na pangangalaga sa estudyante at sistema ng suporta sa psikolohiya. Nang lumabas kami sa silid at naglakad sa hallway, sinabi sa akin ni Carlo. Pumunta rin ako sa counseling room noong nakaraang taon. Nagulat ako at tiningnan si Carlo. Ikaw? Bakit? Nakipag-away ako sa kaibigan ko. Sobrang galit at malungkot ako. Hindi ako makapag-concentrate sa klase. Kaya pumunta ako. Gumaan ang pakiramdam ko nang makipag-usap ako sa guro. Nag-drawing ako at uminom ng tsaa. Maganda lang na may nakinig sa akin. Hindi ka ba nahiya? Umiling si Carlo. Hindi. Halos lahat ng kaklase ko ay nakapunta na. Pumupunta kami kapag nahihirapan. Hindi ito kakaiba. Sa halip, mas kakaiba. Nagulat ako. Sa Saudi Arabia, ang pagkuha ng mental health ay tabu. Ngunit sa Pilipinas, ito ay natural. Kung nahihirapan ka, humingi ng tulong. Hindi ito kahinaan, kundi tapang. Naisip ko, ang bansang ito ay tinatrato talaga ang mga estudyante bilang tao, hindi bilang makina na bibigyan ng score, kundi bilang tao na may damdamin. 10:00 ng umaga sa ika-4 na araw. Huminto ang bus sa harap ng isang museo. Ngayon, oras na upang makita at maranasan mismo ang kasaysayan at kultura ng Pilipinas, sabi ng guide. Pumasok kaming lahat sa lobby ng museo. Ang mga historical exhibit ay kumalat sa malawak na hall. Tumayo ang guide sa harap namin at nagpaliwanag. Noong una, ang pagsulat at kaalaman ay para lamang sa iilan na may pribilehiyo. Ngunit sa Pilipinas, ipinakilala ang baybayin, isang madaling basahin at isulat na alpabeto, at marami ang natutong bumasa at sumulat. At noong panahon ng Kastila, kumalat sa buong bansa ang mga eskwela primarya na mga paaralan para sa mga karaniwang tao. Tinitigan ko ang exhibit. Isang kasaysayan na hindi inangkin ang kaalaman kundi ipinakalat ito. Ang mga hari sa gitnang silangan ay ginawang ignorante ang mga mamamayan upang mapanatili ang kapangyarihan. Inangkin nila ang kaalaman. Ang edukasyon ay pribilehiyo ng pamilya ng hari at mga mayaman. Ngunit iba ang Pilipinas. Ibinahagi nila ang kaalaman. Kahit na malaman ng mga mamamayan ang pagsulat, maari silang hamunin sa kapangyarihan, ngunit hinikayat nila ang pag-aaral. Pumasok kami sa exhibit room. Sa dingding, ipinaliwanag ang chart ng baybayin, isang madaling matutunan na sistema ng pagsulat. Sinabi ng guide, dahil sa baybayin, ang mga babae at bata ay malayang nakapagpahayag. Ang mga literary work mula sa 1,000 taon na ang nakalipas ay nananatili pa rin ngayon dahil doon. 1,000 taon na ang nakalipas. Mayroon na silang literatura noon. Tiningnan ko si Abdul Malik at nagulat din siya. Nagpunta kami sa experience space. Kaming 4 na po ay tumanggap ng panulat at nag-practice na isulat ang aming pangalan sa baybayin sa papel. Isinulat ng guide ang aming pangalan sa Arabe at isinalin sa baybayin sa blackboard. Nakita ko ang pangalan ko. Fa, Isal, kakaiba. Ang pangalan sa Arabe ay ipinahayag sa Pilipinong alpabeto. Kinuha ko ang panulat at dahan-dahang ginaya ang pagsulat. Tumawa si Abdul Malik sa tabi ko at sinabi, nakakatuwa ito. Madaling matutunan. Sabi ng guide, ang baybayin ay ginawa upang maging simple. Upang madaling matutunan ng kahit sino. Iyon ang nagdulot ng pagkalat ng kaalaman. Kinuha ko ang aking notebook, sariling sistema ng pagsulat at edukasyon sa demokratikong kaalaman. Pagkatapos ng experience, nagpatuloy ang guide sa pagpapaliwanag. Ang pagiging literate ay nangangahulugang magkaroon ng sariling isip. Iyan ang naging pundasyon ng pag-unlad ng Pilipinas. Naubusan ako ng hininga. Pinalaya ang kaalaman para sa mga mamamayan. Ano ang ginawa ng mga hari ng Saudi Arabia? Nagtayo sila ng kayamanan sa pamamagitan ng pagbebenta ng langis. Ngunit ano ang ginawa nila para sa mga mamamayan? Pinalaya ba nila ang edukasyon? Ibinahagi ba nila ang kaalaman? Hindi.
Ang pamilya ng hari lamang ang tumanggap ng pinakamahusay na edukasyon at ang mga mamamayan ay nahuli. Hapon, pagkatapos bumaba sa bus, nakita namin ang malaking stone wall at moat. Pumasok kami sa isang barong Tagalog rental shop at pumili kami ng kani-kaniyang barong Tagalog. Nagsuot ako ng barong na kulay asul at si Abdul Malik ay nagsuot ng kulay gray. Tumawa si Abdul Malik habang tumitingin sa salamin. Para tayong mga Pilipinong gentleman. Kaming 40 estudyante ay naglakad sa paligid ng lumang Maynila na nakasuot ng barong Tagalog. Ang mga lumang gusali ay lumabas sa harap namin. Ang mga clay tile roof ay kumikinang sa sikat ng araw, at ang mga stone steps ay matayog. Pumasok kami sa isang exhibit hall. Doon, may isang bagay na nakakagulat. May digital screen para sa historical experience. May mga VR device din. Nang isuot ko ito, nag-tour ako sa lumang Maynila. Ang pagsasama ng tradisyon at advanced na teknolohiya, ipinaliwanag ng guide. Hindi namin kinukulong ang tradisyon sa museo. Ibinubuhay namin ito gamit ang modernong teknolohiya upang maranasan ito ng lahat. Nagulat ako, sa Saudi Arabia, ang tradisyon at modernidad ay magkahiwalay. Ang tradisyon ay past. Ang modernidad ay Western. Ngunit pinagsama ito ng Pilipinas, lumabas kami at nagpunta sa Calligraphy Experience Corner. May tradisyonal na paraan ng pagsulat gamit ang panulat at may modernong paraan ng digital calligraphy sa tablet. Sinubukan ko ang dalawa. Ang baybayin na isinulat gamit ang panulat ay simple ngunit warm, at ang isinulat sa tablet ay smooth. Edukasyon na nagtuturo ng tradisyon at modernidad. Kinuha ko ang aking notebook. Pagsasama ng tradisyon at advanced na teknolohiya sa edukasyon. Lumabas kami at umupo sa isang bench. Umupo si Abdul Malik sa tabi ko at sinabi, "Ano ang ginawa ng mga hari namin?" Yumuko ako. Ipinakalat ng Pilipinas ang kaalaman para sa mga mamamayan. Kami, pinrotektahan lang namin ang kapangyarihan. Inangkin namin ang kaalaman. Ang luha ay dumaloy. Tinapik ni Abdul Malik ang aking balikat, ngunit nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ganoon din ako. Mayroon ako ng lahat mula nang ipanganak ako, ngunit wala akong ibinahagi. Wala rin akong responsibilidad. Sinabi ni Abdul Malik, "Ngayon mo lang nalaman." Hinawakan ko ang barong Tagalog ko at bumulong, isang kasaysayan na marangal at nagmamahal sa mga mamamayan. Tulad ng damit na ito. Maaari ba akong maging ganoong uri ng miyembro ng pamilya ng hari? Lumubog ang araw. Ang mga clay tile roof na tinamaan ng sunset ay kumikinang sa kulay ginto, at nagdesisyon ako habang tinitingnan ito. Kailangan kong magbago. Kailangan kong maging tunay na miyembro ng pamilya ng hari. Tumango si Abdul Malik. Umupo kami sa bench sa loob ng ilang sandali. Ang mga turista ay nagkuha ng larawan. Ang mga bata ay tumakbo, at ang mga magkasintahan ay naghawak kamay. Ito ay isang mapayapang takipsilim. Bukas, matatapos na ang karanasan sa Pilipinas, ngunit kakaiba. Nanghihinayang ako na matatapos na. Bukas na ang huling araw, sabi ni Abdul Malik. Tumango ako. Oo. Ngunit nakahanap na ako ng 8 item. Makakahanap pa ako ng 2. At matatapos na ang report. Ano ang iuulat mo sa tiyuhin mo? Tiningnan ko ang sunset at sinabi, sasabihin ko ang totoo, na lubos akong nagkamali, na ang Pilipinas ay ang pinakamahusay sa mundo, at gusto kong ipatupad ang natutunan ko sa Saudi Arabia. Tumawa si Abdul Malik. Nagbago ka, Faisal. Hindi ako tumawa. Siguradong nagbago ako. Hindi na ako ang taong umalis sa Riyadh Airport 3 araw na ang nakalipas. Ang mapagmataas na prinsipe ay nawala at naging isang estudyanteng nag-aaral. Bumalik kami sa hotel at humiga sa kama. Tumingin ako sa kisame at naalala ko ang araw. Baybayin, kasaysayan, lumang Maynila, barong Tagalog, at ang desisyon maging tunay na miyembro ng pamilya ng hari.
isang miyembro ng pamilya ng hari na nagmamahal sa mga mamamayan. Bukas na ang huling araw. Anong pagtatapos kaya ang naghihintay sa akin? 10:00 ng umaga, sa huling araw, sa gym ng paaralan. Nag-oobserba kami ng klase sa Arnis. Ang mga estudyanteng nakasuot ng puting uniform ay pumila at nagpa-practice ng block at strike. 1, 2, 3. Sabay-sabay silang kumilos sa command. Kinawayan kami ng guro ng Arnis. Gusto niyo bang sumali? Tumayo ako sa tabi ni Carlo at natutunan ang basic stance ng Arnis sa unang pagkakataon. Ang tindig na humawak sa stick at ituwid ang likod. Itinuwid ni Carlo ang aking anggulo ng braso at sinabi, "Kung gagawin mo ito, mas malakas ang puwersa," nagpaliwanag ang guro. Ang Arnis ay Filipino martial arts. Pinapalakas nito ang katawan, ngunit ang respect at self-control ang pinakaimportante. Nagsisimula ito sa respect at nagtatapos sa respect. Nagpunta kami sa music room sa ikalawang palapag. Umupo si Abdul Malik sa harap ng kulintang. At tinuruan siya ng guro kung paano patugtugin ang gong gamit ang daliri. Nang awkward na patugtugin ni Abdul Malik ang kulintang, umalingaw-ngaw ang isang tahimik na tunog. Wow! Ang galing! Sa tabi niya, ang isang estudyante ay tumutugtog ng bandurya. At ang isa pa ay piano. Ang tradisyonal na instrument at western instrument ay tinutugtog ng magkasama. Sinabi ng guro ng musika, ang sining ay expression. Walang tamang sagot. Nagpunta kami sa art room. Ang mga gawa ng mga estudyante ay nakasabit sa dingding, lahat ay nasa parehong frame. Ang mga magaganda at hindi ay parehong nakadisplay. Nalaman ko, ang Pilipinas ay hindi lang nagpapalaki ng grades, kundi pati na rin ang katawan at kaluluwa. Tradisyon at sining. Pinalakas ang katawan sa arnis, pinalaki ang emotion sa musika, at pinalaki ang imagination sa sining. Ito ay holistic growth. Kinuha ko ang aking notebook. Holistic growth sa pamamagitan ng PE at art education. 3:00 ng hapon. Sa Grand Ballroom ng hotel. Tinawag ko ang 200 estudyante. Ang mga estudyante na nakakalat sa 5 paaralan sa loob ng 5 araw ay nagtipon lahat, umakyat ako sa podium at binuksan ang projector. Ang mga larawan na kinuha namin sa loob ng 5 araw ay lumabas sa screen na iya. Pampublikong high school, canteen, mga estudyanteng naglilinis, student council, MRT, museo, Lumang Maynila. Hinawakan ko ang microphone. Ang aking kamay ay nanginginig. Ngunit nagsimula akong magsalita. Binatikos ko ang Pilipinas. Nanahimik ang bulwagan. At ang tingin ng 200 tao ay nakatuon sa akin. Nagbigay ako ng nakakainsultong pahayag sa GCC meeting. Sinabi ko na, ang Pilipinas ay isang islang bansa sa Asya at wala tayong matututunan bilang pamilya ng hari. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Pinarusahan ako at napunta ako rito. Ngunit lubos akong nagkamali. Huminga ako ng malalim. Ang Pilipinas ay ang pinaka-advanced, pinakapantay, at pinakapayapang bansa na may edukasyon sa mundo. Tumango ang mga estudyante. Lahat ng paaralan ay pantay. Lahat ng estudyante ay kumakain ng parehong pagkain. Naglilinis sila sa sarili nila at natututo ng responsibilidad. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Mayroon tayong lahat pera, kapangyarihan, karangalan, ngunit wala tayong responsibilidad. Mula nang ipanganak tayo, binigyan na tayo ng lahat, at hindi tayo gumawa ng anuman para sa iba kahit minsan. Ngunit natutunan ko rito, ang tunay na edukasyon ay hindi gusali, kundi tao, pagkakapantay-pantay, responsibilidad, konsiderasyon, kapayapaan. Ito ang esensiya ng edukasyon. Nagsimulang magpalakpakan ang mga estudyante. Sinabi ko ang huling salita. Umuwi tayo at baguhin natin ang ating bansa. Isagawa natin ang natutunan natin. Maging responsable tayong miyembro ng pamilya ng hari. 200 tao ang tumayo at nagbigay ng standing ovation. Napuno ng tunog ng palakpak ang Grand Ballroom. At lumuha ako. Kinuha ko ang aking notebook
at isinulat ang huling item. Pilosopiya ng edukasyon na nagpalaki ng tao at nagbangon ng bansa. Natapos ang final report. Alas 11 ng gabi, naglakad ako sa parke ng mag-isa. Isang bagay na imposible, 5 araw na ang nakalipas. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ng mensahe sa aking tiyuhin. Tiyo, tapos na po ang report. Napuno ko po ang lahat ng 10 item at nakagawa rin po ako ng composite report ng 200 tao. Ngunit natutunan ko po ang isang mas mahalagang bagay. Humility, responsibilidad, konsiderasyon. Gusto ko pong maging tunay na miyembro ng pamilya ng hari simula ngayon. Ipinadala ko ang mensahe at tiningnan ang night view. Ang mga ilaw ay kumikinang. At ang mga tulay ay may ilaw. Bukas ng umaga, babalik na ako sa Riyadh. Ngunit iba na ako. Hindi na ako ang mapagmataas na prinsipe. Kinaumagahan, sa lobby ng hotel, ang mga mata ng 200 estudyante ay namumula. Ang ilan ay patuloy na nagbabrowse sa photo folder ng kanilang telepono. At ang ilan ay patuloy na tinitingnan ang contact number ng kanilang mga kaibigan sa Pilipinas. Si Abdul Malik ay tumitingin sa labas ng bintana at kinakagat ang kanyang labi. 5 araw lang, ngunit ito ang unang pagkakataon na naranasan nila ang pagkakapantay-pantay. Ang unang pagkakataon na natuto sila ng responsibilidad. At ang unang pagkakataon na nahiya sila sa sarili nila. Ayaw nilang umalis ang lahat ng 200. Nang bumaba kami sa lobby, ang mga guro at guide sa Pilipinas ay nagpaalam sa amin. Umalis ang bus patungong Manila Airport. At habang dumadaan ang skyline sa labas ng bintana, ang mga alaala na nagpabago sa amin ay nakaukit sa bawat gusali. Sa departure gate ng paliparan, tumapak ako sa huling bahagi ng Pilipinas. Ang isang batang opisyal ay bumati sa Arabe. Paalam. Yumuko ako ng 90 degrees. Nang umupo ako sa upuan ng eroplano, may mabigat na katahimikan. Walang nag-ingay sa mahabang flight. Ang bawat isa ay tumitingin sa labas ng bintana at nag-iisip. Tinapik ni Abdul Malik ang aking balikat. Faisal, lubos tayong nagbago. Ngayon ang simula. Nakita ko ang himpapawid ng Riyadh. Ang pamilyar na disyerto at skyline. Ngunit hindi na ako ang dating ako. Pagkaraan ng 3 araw ng pagbabalik sa Saudi Arabia, nagsimulang kumilos ang iba pang bansa. 500 mula sa UAE. 1 linggo pagkatapos. 500 mula sa Qatar. 500 mula sa Kuwait. 500 mula sa Bahrain. 2,500 ang sumakay sa eroplano patungong Pilipinas. Sa loob ng 2 buwan, kabuuang 3,000 estudyanteng mula sa pamilya ng hari sa gitnang silangan ang tumapak sa lupa ng Pilipinas. Ang parehong reaksyon ang lumabas sa lahat ng bansa. Admiration, pagbabago, luha. Tumanggap ako ng mga ulat mula sa mga leader ng bawat bansa at pinagsama ang boses ng 3,000 tao. Sa panahong iyon, ang mga larawan at video na kinuha ng 3,000 tao sa Pilipinas ay napuno sa SNS. Ang video ng mga miyembro ng pamilya ng hari na pumipila na may hawak na tray sa kantin. Ang mga prinsipe na naglilinis ng sahig ng silid-aralan gamit ang basahan. Ang eksena ng pagbibigay ng upuan sa matanda sa MRT. Ang mainit na debate sa Student Council. Ang video ng pagsulat ng kanilang pangalan sa baybayin. Ang mga larawan na nakasuot ng barong Tagalog at naglalakad sa lumang Maynila. Ang eksena ng pagkuha ng klase gamit ang AI tablet. Ang hashtag na Pilipinas Edukasyon ay naging world trend number 1. Ang mga komento ay umabot sa 5 milyon. At nag-upload ako ng isang 5 minutong video sa video site sa harap ng kamera. Sinabi ko ng buong puso. 2 buwan na ang nakalipas. Binatikos ko ang Pilipinas. Lubos akong nagkamali. Ang edukasyon ng Pilipinas ay ang pinakamahusay sa mundo. Pagkakapantay-pantay, responsibilidad, kapayapaan. Sa loob ng ilang oras, umabot ito sa 10 milyong views at lumampas sa 10 milyon sa loob ng 1 linggo.
isang Philippines boom ang naganap sa buong gitnang silangan. Sa Grand Conference Hall ng Palasyo ng Riyadh, muling nagtipon ang mga kalihim ng edukasyon ng 6 na bansa ng GCC. Ngayon, ako ang nasa podium. Ipinakita ko ang composite report ng 3,000 tao sa projector. Ihahayag ko ang 10 positibong aspeto ng edukasyon ng Pilipinas. Unang slide, larawan ng gusali ng pampublikong high school. 1. Ganap na pagkakapantay-pantay ng infrastruktura ng edukasyon. Lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ay may parehong pamantayan. Pangalawang slide, larawan ng kantin. 2. Pagsasakatuparan ng pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagkain. Ang pamilya ng hari at karaniwang tao ay kumakain ng parehong pagkain. Mula sa pangatlo hanggang sa ika-10, ipinaliwanag ko isa-isa. Pilosopiya ng edukasyon na nagpalaki ng tao at nagbangon ng bansa. Ang Pilipinas ay war-torn pagkatapos ng digmaan. Ngayon, ito ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ito ay dahil sa edukasyon. Ang mga kalihim ay huminga ng malalim habang nakikinig. Nagpalakpakan ang aking tiyuhin at tumayo ang mga kalihim. Pagkaraan ng 1 linggo, ginanap ang GCC Six Nations Summit. Ang buong pagpapakilala ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas ay naaprubahan ng unanimously. Opisyal na bumisita sa gitnang silangan ang kalihim ng edukasyon ng Pilipinas at nilagdaan ang isang Memorandum of Cooperation in Education, isang educational consulting team ng Pilipinas ang ipinadala sa gitnang silangan at 300 guro sa gitnang silangan ang umalis para sa unang training sa Pilipinas. Nagsimula ang project ng pagtatayo ng mga paaralang may istilong Pilipino. Niyakap ako ng aking tiyuhin. Ikaw ang aming kinabukasan. Lumuhod ako. Tiyo, gusto ko pong mag-aral pa sa Pilipinas. Ipadala niyo po ako bilang isang estudyante ng high school. Pinayagan ako ng aking tiyuhin. Sumama rin si Abdul Malik. 11:00 ng gabi. Sa aking mesa, may keychain ng bandila ng Pilipinas na binigay sa akin ni Carlo. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mensahe mula kay Carlo. Faisal, kailan ka babalik? Malapit na. Mas matagal akong mananatili sa pagkakataong ito. Sa labas ng bintana, ang sunset ng Riyadh ay nagniningas sa kulay pula. Ang buhay ng isang miyembro ng pamilya ng hari ay nagbago. Ito ay isa pang himala na ginawa ng Pilipinas. Ilang araw pagkatapos, dumating ako sa Manila Airport muli. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang turista, kundi bilang isang estudyante ng high school. Naglakad kami ni Abdul Malik palabas ng immigration area. Ang 60-metrong LED screen ay muling sumalubong sa akin. Prinsipe Faisal Al-Riyadi. Maligayang pagbalik, ang mga salitang nakasulat sa Arabe at ang tradisyonal na disenyo ay umaagos sa kulay ginto. Ngumiti ako. Iba ang pakiramdam ngayon. Nagulat ako noong una akong dumating. Ngunit ngayon, admiration na. Ang bansang ito ay talagang nagpapahalaga sa tao. Sinalubong ako ni Carlo sa paliparan. Faisal, Abdul Malik, dumating na pala kayo. Nagyakapan kami. Sana ay maging maayos ang isang taon natin. Tumawa si Carlo at sinabi, sumakay kami sa kotse at nagpunta sa paaralan. Ang bayan ng Maynila ay dumadaan sa labas ng bintana. Ang tanawin na ito na una kong nakita, 5 linggo na ang nakalipas ay pamilyar na ngayon. Ngunit fresh din. Dahil hindi na ako turista, kundi estudyanteng mag-aaral at maninirahan dito. Dumating kami sa paaralan. Sinalubong kami ng prinsipal. Maligayang pagdating. Maninirahan kayo kasama ang aming mga estudyante. Sa loob ng 1 taon, matuto kayo ng marami at maranasan ninyo ng marami. Yumuko ako. Maraming salamat. Mag-aaral po ako ng mabuti. Pumasok ako sa silid-aralan. Sinalubong kami ng mga estudyante ng may palakpak. Umupo ako sa aking desk. May tablet sa desk. At ang mga textbook ay maayos na nakalagay sa loob ng drawer. At isang basahan. Hinawakan ko ang basahan at tumawa. Gagamitin ko ito araw-araw para punasan ang sahig.
10 minutong paglilinis. 10 taon ng responsibilidad. Oras ng tanghalian. Kinuha ko ang tray at pumila. Hindi na ako awkward. Natural na. Tumanggap ako ng menu ngayon sa serving area. Miso soup at pork ginger stir fry at pickle. Umupo ako sa aking upuan at nagsimulang kumain. Ang araw na naghawak ng tray ang prinsipe. Ang kapalaluan ay naging humility. Ang mga salitang ito ay naging bahagi na ng buhay ko ngayon. Pagkatapos ng klase, may student council meeting. Umupo ako sa observer's seat din. Habang tinitingnan ko ang mga estudyante na nagdedebate at nagboboto, naisip ko, gusto kong ipakilala ito sa Saudi Arabia kapag bumalik ako. Ang estudyante ang nagdesisyon, ang guro ang tumutulong. Pagsapit ng gabi, sumakay ako sa MRT at nagpunta sa dorm. May isang matanda na sumakay, at natural akong tumayo. Maupo po kayo. Yumuko ang matanda at umupo. Salamat. Aral sa komunidad na ginawa ng pagbibigayan sa isang MRT train. Isa na rin ako sa komunidad na iyon. Dumating ako sa dorm room. Humiga si Abdul Malik sa katabing kama at sinabi, Faisal, maninirahan tayo dito ng 1 taon. Oo. At ibabahagi natin ang natutunan natin sa Saudi Arabia. Ibinuklat ko ang aking notebook sa mesa. Ang 10 item ay nakasulat. Ganap na pagkakapantay-pantay ng infrastruktura ng edukasyon. Pagsasakatuparan ng pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagkain at edukasyon sa sariling responsibilidad. Edukasyon sa demokratikong pagkamamamayan sa pamamagitan ng pamamahala ng estudyante. Edukasyon sa kultura ng konsiderasyon sa araw-araw na buhay. Personalized learning system sa pamamagitan ng AI. Emosyonal na pangangalaga sa estudyante at sistema ng suporta sa psikolohiya. Sariling sistema ng pagsulat at edukasyon sa demokratikong kaalaman. Pagsasama ng tradisyon at advanced na teknolohiya sa edukasyon. Holistic growth sa pamamagitan ng PE at art education. Pilosopiya ng edukasyon na nagpalaki ng tao at nagbangon ng bansa. Bumuklat ako ng bagong pahina at nagsimula akong magsulat. Mga bagay na isasagawa sa pagbabalik sa Saudi Arabia pagkatapos ng 1 taon. Pagtatayo ng pantay na infrastruktura sa lahat ng paaralan. Pagsasama ng pagkain sa paaralan ng hari at pangkalahatang paaralan. Pagpapakilala ng student council. Paglalagay ng counseling room sa lahat ng paaralan. Pagpapakilala ng AI, educational system. Reforma sa edukasyon sa wikang Arabe at paggawa ng madaling gamiting materyales. Pagpapakilala ng student cleaning time. Edukasyon sa paggamit ng pampublikong transportasyon. Kultura ng edukasyon na pinagsasama ang tradisyon at modernidad. Pagtatag ng pilosopiya ng human-centered education. Inilagay ko ang panulat. Sa loob ng 1 taon, babalik ako sa Saudi Arabia. Ngunit sa panahong iyon, mas lumaki na ako at ipapatupad ko ang lahat ng natutunan ko sa Saudi Arabia. Ang tunay na miyembro ng pamilya ng hari ay nagtatayo ng komunidad tulad ng ipinakalat ng Pilipinas ang kaalaman para sa mga mamamayan. Gagawa rin ako ng isang bagay para sa mga mamamayan ng Saudi Arabia. Ang regalo na ibinigay sa amin ng Pilipinas, ibibigay rin namin sa aming mga mamamayan. Pagkakapantay-pantay, responsibilidad, konsiderasyon, demokrasya, at pagmamahal. Ito ang tunay na edukasyon. Ito ang himala na ipinakita sa amin ng Pilipinas. Hanggang dito na po ang kwento ni Prinsipe Faisal Al-Riyadi. Isang prinsipe na ipinanganak sa palasyo at nagkaroon ng lahat, ngunit natuto ng pagkakapantay-pantay, responsibilidad, konsiderasyon, at humility sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Ito ba ay isang pagkakataon para sa atin na mag-isip muli kung gaano kahalaga ang mga bagay na inaakala nating natural? Ang edukasyon ng Pilipinas ay isang himala na pinapanood ng mundo, isang bansa na bumangon mula sa ruins
at naging isang malaking bansa sa pamamagitan ng lakas ng tao. Ang edukasyon ang nasa sentro nito. Sana ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at like, at magkikita tayo sa isa pang kawili-wiling kwento. Ito ang Special Philippines. Nagbibigay ng mga nakaka-inspire na kwento sa ibang bansa. Maraming salamat.